Ikinalulungkot ko, mister. Ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya, pero huli na po ang lahat. Nay, tama na yan. Tapos ng investigasyon at napatunayan ng walang kasalanan si Dr. Lenny sa mga nangyari. Lenny, alam ko magagalit ka sa gagawin namin pero ito lang ang natatanging paraan na alam naming dalawa ni Herson para makatulong sa'yo. Teka, anong gagawin nyo? Anong ibig sabihin nito? Pasensya ka na, doktora, pero hindi ko na kaya pang marinig ang mga paghihirap ninyo. Sandali, anong gagawin nyo? Rendon, Herson! Taon 2004. Samar. Masayang naglalakad ang dalagang doktora na si Lenny sa pasilyo ng pampublikong ospital na kanyang pinapasukan. Kagagaling niya lamang sa operating room kung saan tagumpay ang ginawa niyang operasyon. Nang makasalubong niya ang nurse na si Rendon. Magandang umaga, doktora. Ang ganda ng ngiti natin ngayon, ah. Sus, ang formal naman ng kaibigan ko. Masaya lang ako. Kasi isa na namang pasyente ang naisalba ang buhay. Kung ganon, dapat nating i-celebrate yan. Oo ba? Patulugin mo lang muna ako, Rendon. Tapos pag out mo mamaya, puntahan mo na lang ako sa bahay. Masusunod po, doktora. Binigyang daan pa siya ng binata habang nakayuko. Ang OA mo, ha? Sinabayan pa ni Rendon si Lena para ihatid sa labas nang bigla na lamang yung huminto. Bakit, doktora? Sinundan na lamang nito ang doktora na pumasok sa isang silid na mayroong mga pasyente. Excuse me, bawal po ang mga albularyo dito, Tay. Pasensya na pero hindi po pwede yung ginagawa ninyo. Nagulat pa ang isang matandang lalaki na kasalukuyang nagpapahid ng langis sa isang batang nakaratay sa higaan. Mahahalatang manggagamot ang nasabing matanda dahil sa suot nito at sa mga dahong nasa tabi ng higaan ng bata. Pasensya na po, pero ito po ang kahilingan ng mga magulang ng bata. Ginagawa ko lamang ang tungkulin ko. Lumipat ang tingin ni doktora sa magkatabing babae at lalaki na nakaupo sa kabilang gilid ng higaan. Mawalang galang na po, Mr., Mrs., nasa ospital po tayo para magpagamot. May mga medisina nang naibigay sa bata. Sapat na po yon para gumaling ang anak ninyo. Bawal po magdala dito ng mga albularyo. Nagkakaintindihan po ba tayo? Napayukong humingi ng paumanhin ang mag-asawa sa kanya at nakiusap na lamang sa albularyo na itigil na ang kanyang ginagawa. Ngumiti pa si Lenny sa kanila bago lumabas ng silid na yon. Umiral na naman yung pagkaano mo, ah. Hinayaan mo na lang sana. Ano ka ba? Ospital to. Bawal naman talaga yun dito. Huwag mong sabihing pag ikaw nakakita ng ganon, hahayaan mo lang. Siyempre, magkakaiba naman kasi tayo ng paniniwala, saka hindi naman sila nakakaperwisyo. May mga natutulungan din naman ang mga albularyo. May mga kaalaman sila na kung minsan ay hindi natin alam. Tumigil ka nga, Rendon. Hindi ako nag-aral ng ilang taon para ibaba ang paniniwala ko sa mga ganyang bagay. Doktora ko, at alam ko kung ano mas makabubuti para sa mga pasyente. Sorry na, huwag na tayo magtalo. Tingnan mo, nagiging tigre ka na naman. Hindi naman ako nakikipagtalo eh. Sinasabi ko lang kung anong totoo. Napakamot na lamang ang binata sa kanyang ulo dahil nagpatiuna na ng lakad ang dalaga. Alam niyang naiinis yun sa kanya. Kaagad niya naman yung hinabol at nilambing-lambing. Ganoon sila palagi kapag sila ay nagkakatampuhan. Kung sino ang may kasalanan ay siyang gagawa ng paraan para magkaayos kaagad. Sa ilang taon na nilang magkaibigan, parang tunay na kapatid na ang turingan ng dalawa sa isa't isa, na kung minsan ay nabibigyang mali siya ng iba. Samantala, sa isang baryo kung saan naninirahan ang maglolang sina Maria at Junior, masaya silang sinalubong ang truck na naghatid ng kanilang package galing sa Saudi kung saan nagtatrabaho ang ama ni Junior na si June.
pagkababa ng nasabing package na isang malaking karton ay sabik na niyakap yon ng batang lalaki. Ano kayang laman nito, Lola? Ay, hindi ko rin alam. Baka mga laruan at damit mo, Apo. Excited na akong buksan to, kaso kailangan pa nating hintayin ang pagdating ni Tatay. Hayaan mo na. 3 araw lang naman ang bubunuin ng iyong paghihintay. At sa wakas ay makakasama mo na rin ang iyong ama. Makalipas ang 3 araw, walang paglagyan ang saya ni Junior nang sa wakas ay dumating na si June. Buong linggo silang namasyal para sulitin ang mga araw na magkasama silang dalawa bago bumalik ulit ng Saudi ang kanyang ama. Anak, hinahinay lang sa pagtakbo. Baka madapak at masugatan. Ang sarap makipaghabulan sa alaga nating aso, Tay. Ganito po laging ginagawa namin. Mamaya ka na makipaglaro. Ang mabuti pa, sabayan mo na akong kumain itong mga tsokolate, anak. Mabilis namang tumalima si Junior at kaagad na tumabi sa kanyang ama. Tay, kailan po ang balik ninyo? Matagal pa. 1 buwan pa kasi ang bakasyon ko. Aba, ang galing naman. Matagal ko pa pala kayong makakasama. Kinagabihan, inaapoy ng lagnat si Junior, nanginginig at kung ano-ano ng mga salitang lumalabas sa kanyang bibig dahil siya ay nagkukumbulsyon na. Mama, Mama. John, unang beses na nagkaganito ang anak mo. Ang mabuti pa'y dalhin na natin siya sa albularyo. Hindi, Nay. Sa ospital natin siya dadalhin. Paniguradong maaaksyonan kaagad ng mga doktor ang kalagayan ng anak ko. Pero malayo ang ospital dito. Baka kung ano nang mangyari sa bata kung doon pa natin siya itatakbo. Naputol ang pag-uusap ng mag-ina nang biglang sumuka si Junior at malakas na napadaing. Apo, anong nararamdaman mo, ha? Ang sakit po ng tiyan ko, Lola. Dito sa may kanang bahagi po, sa ibaba. Nay, ihanda mo na mga gamit ng bata. Maghahanap lang ako ng masasakyan natin papuntang bayan. Habang sakay ng tricycle, panay ang daing at pagsuka ni Junior. Sana sa albularyo na lamang natin dinala itong apo ko. Hindi sana'y napainom na siya ng mga epektibong halamang gamot. Nay, mas makabubuti para sa bata ang matingnan ng mga doktor. Mas maalam ang mga yun kung tungkol sa medisina ang pag-uusapan. Kung sa albularyo natin dadalhin si Junior, baka kung ano-ano lang ang ipainom sa kanya na hindi naman angkop sa kanyang karamdaman. Ay, ewan ko sa iyo, Jun. Lumaki ka namang sa albularyo tayo laging lumalapit kapag may dinaramdam ka. Moderno ng panahon ngayon, Nay. Marami ng gamot ang naimbento gamit ang agham at napatunayang epektibo ang mga yun. Ano na lang ang saysay ng ilang taong pag-aaral ng mga eksperto kung hindi nila mabigyan ng tamang gamot ang kanilang mga pasyente. Hindi na lamang umimik pa ang matanda kahit na gusto pa niyang makipagtalo sa kanyang anak. Itinuon na lamang niya ang kanyang pansin sa apong namimilipit sa sakit ng tiyan. Kaagad namang inasikaso ng mga doktor si Junior pagdating nila sa ospital. Sinuri, kinunan ng laboratory tests at imaging test at nilapatan ng pain reliever. Nasa loob ng CR si June nang dumating si Rendon para ipaalam sa kanila na kailangang sumailalim sa isang operasyon si Junior na kung tawagin ay appendectomy dahil base sa mga ginawang test, may malubhang diferensya ang appendix ng bata at kailangan na yung tanggalin. Operasyon? Aba, hindi ako papayag. Bakit naman pahihirapan pa ang apo ko? Ginang, kapag hindi niyo po pinaoperahan ng bata, baka magdulot pa yun ng kapahamakan niya. Darating po si Dr. Lenny para ipaliwanag sa inyo kung bakit gagawin ang operasyon. Uuwi na kami. Hindi ko pa operahan si Junior. Sakto namang dumating si June at narinig ang huling sinabi ni Aling Maria. Ooperahan ng anak ko. Napatingin si Rendon sa likuran ni June at napangiti nang makita si Dr. Lenny.
Narito na po si Doktora. Siya na po ang magpapaliwanag ng husto kung bakit isasalang sa operasyon ng bata. Nagpakilala naman ng doktora at sinabi kung ano ang papel niya sa ospital na yon. May appendicitis po ang anak ninyo. Namamaga ang kanyang appendix kaya kailangan namin yung putulin para hindi na kumalat pa ang impeksyon sa loob ng katawan niya sa pamamagitan po ng appendectomy. Marami pang ipinaliwanag si Doktora Lenny sa kanila at kung ano ang maaaring mangyari sa bata, oras na hindi yun sumailalim sa operasyon at kung ano ang mangyayari kapag siya ay naoperahan. Paano po kung hindi kami pumayag na operahan ang anak ko? Mister, buhay po ng anak ninyo nakasalalay dito. Maaari magdulot ng kapahamakan sa kanya ang pagtanggi ninyo. Pero kung buo ng pasya ninyo, may pipirmahan lang po kayong waiver. Ang waiver na yon ay magpapatunay na naipaliwanag sa inyo ng maayos ang mga panganib at benepisyo ng operasyon at na kayo ay kusang tumanggi sa operasyon sa kabila ng mga panganib. Natigilan ang lalaki sa sinabi ng doktora. Hindi naman pera ang pinuproblema niya, kundi ang gagawing proseso. Dahil minsan na siyang nabiktima ng operasyon. Noong nanganak ang kanyang asawa kay Junior, na cesarean ang babae, at yun na rin ang naging sanhi ng kamatayan noon. Sabi ko naman sa iyo, Jun, wala na akong tiwala sa mga doktor. Buti pa sa albularyo na tayo nagtungo. Napatirik na lamang ang mga mata ni Doktora Lenny nang marinig niya ang sinabi ng matanda. Hindi niya nagustuhan ang tinuran noon. Hihintayin po namin ang pagpapasya ninyo, mister. Kung naguguluhan pa kayo sa ngayon, maaari pa kayo mag-isip muna ng mabuti. Sana'y huwag niyo nang patagalin pa dahil oras ang kalaban natin dito. At tumalikod na si Lenny kasama si Rendon. Naguguluhan naman si June. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ilang oras din siya nag-isip bago nabuo ang kanyang desisyon. Akmang pupunta na siya sa nurse station nang biglang sumigaw si Lola Maria. John, tingnan mo ang tiyan ni Junior. Namumula at namamaga. Mabilis na tumakbo ang lalaki papunta sa mga nurse para ipaalam ang nangyayari sa kanyang anak. Naroon din si Doktora Lenny at sinabi sa kanya na kailangang maoperahan na kaagad ang bata dahil namimiligro na ang buhay nito. Mabilis namang pumayag ang lalaki. Nang dadalhin na sa operating room si Junior ay galit na kinumpronta si June ng kanyang ina. June, ano ka ba? Bakit mo hinayaang maoperahan ang anak mo? Nakalimutan mo na bang operasyon din ang dahilan ng pagkawala ng iyong asawa? Gusto mo bang maulit yun? Nay, nandito na tayo sa ospital. Kung hindi agad mauoperahan si Junior, baka mapahamak pa siya. Sa tingin mo, hindi siya mapapahamak sa ginawa mong pagpayag? Akala ko mapipirmahan lang natin ang waiver para makauwi na tayo. Bakit biglang nag-iba ang takbo ng isip mo? Saktong napadaan si Rendon sa kanila, kaya narinig nito ang usapan ng mag-ina. Gagawin po ni Doktor ang lahat na makakaya niya para maisalba ang pasyente. Magtiwala lamang po kayo at sabayan niyo na rin po ng pagdarasal. Sa mga oras na ito, tanging ang Panginoong Diyos lang ang makakapitan natin. Matagal na akong walang tiwala sa inyong Panginoon. At isa pa, iho, hindi ko naman hinihingi ang opinyon mo. Tila napahiya ang binata dahil sa sinabi ng matanda, kaya nagkibit-balikat na lamang yon at tuluyan ng umalis. Sana lamang ay hindi mo pagsisihan ang pagpapa-opera kay Junior. Ginagawa ko lang po kung anong ikabubuti ng anak ko, Nay. Muli ako magtitiwala sa mga doktor na nagsasagawa ng operasyon. Alam kong mabuti ang kahantungan ng lahat. Bahala ka na nga dyan. Pag may nangyaring masama sa apo ko, malalagot ka sa akin. Uuwi na muna ako para kumuha ng mga gamit. Sa operating room, pinagpapawisan si Doktora Lenny habang isinasagawa ang operasyon. Tahimik ang paligid at ang tanging maririnig lamang ay ang tunog ng mga monitor na nakapalibot sa kanila at ang mga tunog na nililikha ng mga kagamitan na pang-opera.
Walang imik ang kanyang mga kasamahan na parabang nalulukuban sila ng matinding tensyon. Makalipas ang 1 oras, napatingin na lamang si Dr. Lenny sa isang monitor dahil ang linyang lumabas doon ay unti-unti nang nagiging tuwid. Nakaramdam sila ng matinding tensyon nang ginagawa niya ang isang cardiopulmonary resuscitation sa pamamagitan ng makailang ulit na pagdiin ng kanyang mga kamay sa dibdib ng bata. Ilang sandali pa, naging aktibo bigla ang vital signs ni Junior. Nagkatinginan ang mga kasamahan ng doktora at halos mapapalakpak dahil sa tila isang himala ang muling panunumbalik ang pagtibok ng puso ng bata. Ilang minuto pa ang ginugol ng doktora bago niya nagawa ang isang matagumpay na operasyon. Tensyonado at nababalot ng pag-aalala ang kalooban ni June habang parut-paritong palakad-lakad sa harapan ng operating room. Nagbuga siya ng hangin nang mapansin ang pagbukas ng pintuan at naging maagap nang iniluwa roon ang maaliwalas na muka ni Doktora Lenny. "Doktora, kumusta ang anak ko?" Sa ngayon ay inaasikaso pa siya sa loob. Bakit po, Dok? Ayos lang po ba siya? Nasa maayos ng kondisyon ng bata. Maya-maya ay ililipat na siya sa kwarto niya. Maraming salamat po, Doktora. Bago magpaalam ang doktora ay nagbigay muna siya ng sapat na kaalaman tungkol sa mga komplikasyon na maaaring makuha ng bata kung hindi ito maaalagaan at masusubaybayang mabuti matapos ang isinagawang operasyon. Nag-iwan din siya ng mga tagubilin tungkol sa pagpapakain kay Junior ng may pag-iingat, kung ano ang mga pwede nitong kainin at kung kailan ang tamang oras para kainin ng bata upang maiwasan ang mga komplikasyon. Tumango naman si June na nagpapahiwatig na naiintindihan niya ang mga yon. Sa loob ng kwarto, pinagmamasdan ni June ang kanyang anak na mahimbing na natutulog. "Salamat naman at tagumpay ang operasyon mo, anak. Makakahinga na ako ng maluwag." Tinapik-tapik niya pa ang ulo nito bago ginawaran ng halik. Magtatakip silim na nang bumalik si Aling Maria. "Kumusta na ang apo ko?" "Maayos naman po ang isinagawang operasyon, Nay." "Sige, kumain ka na. Ako na muna magbabantay sa kanya." "Sige po, lalabas na po muna ako sandali. Babalik din po ako kaagad." Bago lumabas ang lalaki, ay ipinaliwanag ng mabuti ni June sa ina ang mga inihabilin ng doktora tungkol sa pagpapakain at pagpapainom sa bata sa tamang oras. Ilang minuto lang ang nakakaraan matapos lumabas ni June ay nagising naman si Junior. "Lola, nagugutom po ako." Sakto namang dumating si Rendon para magbigay ng gamot sa bata. "Huwag po muna nating biglayin ang tiyan ni Junior. Dahan-dahan lang muna ang pagbibigay natin sa kanya ng tubig. Pwede po kayong maglagay ng kaunting tubig sa bulak at ipapahid natin sa labi niya. Maghihintay pa kasi tayo ng ilang oras bago siya pakainin. Hindi rin po siya pwedeng kumain ng matitigas na pagkain tulad ng karne. Mas maiging lugaw po muna. Pero saka na po pag naobserbahan na siyang maigi at kapag nautot na po siya." Di, mas lalong magugutom ang apo ko niyan. Mas lalong mauuhaw at mas lalong matatakam. Kailangan po nating sundin ang mga payo ng doktor para makaiwas po tayo sa maaaring masamang maidulot nito sa katawan ng bata. Para po yan sa ikabubuti ng apo ninyo. Paismid na tumalikod si Aling Maria habang sinusuri ni Rendon ang kalagayan ng bata. Pinaintindi rin nito kay Junior ang kahalagahan sa pagsunod sa kanyang mga tagubilin. Paglabas ni Rendon ay muling bumaling ang bata sa kanyang lola. "Lola, nagugutom po ako. Pakainin niyo po ako. Kahit panis na kanin okay lang. Basta pakainin niyo lang po ako, Lola." "Bakit ka naman kakain ng panis na kanin, apo ko?
Mamamatay na po ako sa gutom, Lola. Kumakalam na po ang sikmura ko. Maawa na po kayo sa akin. Ay, sige, pero huwag mong sasabihin sa iba, ha? Sikreto lamang natin ito. Opo, Lola. Pangako po yan. Nagmadaling nagsandok ng kanin si Aling Maria mula sa mga dala niyang lalagyan. Heto, may fried chicken. Niluto ko talaga yan para sa'yo. Alam ko kasing yan ang paborito mo. Yehey! Salamat po, Lola. Sige na, kumain ka na. Baka sumilip na naman dito yung pakialamerong nurse at pigilan ka pa niyang kumain kahit na nanghihina ka na sa gutom. Sarap namang nilantakan ni Junior ang mga ibinigay sa kanya ng kanyang lola. Pinainom pa siya nito ng 2 basong soft drinks. Ilang sandali pa nakaramdam ng pananakit ng tiyan ang bata. Halos mamilipit ito sa sakit. Nagsimula na rin siyang magsuka at bumibilis na rin ang kanyang paghinga. Mabilis na iniligpit ni Aling Maria ang mga pinagkainan ng bata. Sakto namang pumasok ang kanyang anak na si June. Nay, ano nangyayari kay Junior? Hindi ko alam. Bigla na lang kasi siyang nagkaganyan habang kumakain ako. Natataranta namang pinuntahan ni June ang mga nurse para ipagbigay alam doon ang nangyayari. Samantala, magkasamang lumabas ng gate ng ospital sina Nurse Rendon at Doktora Lenny. Pauwi na sila at pinag-uusapan ang mga naganap sa buong maghapon sa kani-kanilang mga trabaho. Alam mo, yung lola ng batang inoperahan mo kanina, sinabi niyang wala daw siyang tiwala sa mga doktor. Mukhang matigas din ang ulo dahil parang binabaliwala lang niya mga sinasabi ko sa kanya. Oo, pansin ko nga. Mas naniniwala kasi siya sa mga albularyo. May mga tao talagang ganyan. Yung hinahamak nila mga kakayahan natin, na tayo naman talaga ang may maayos na kaalaman. Sana lang ay sundin nila lahat ng payo mo, Lenny. Nandun naman yung tatay ng bata. Mukhang malawak naman ang pangunawa nun, kaya tiyak na hindi niya ipapahamak ang kanyang anak. Huwag na nga natin pag-usapan yan. Ang mabuti pa, kumain na lang tayo sa labas para mabawasan naman ang pagod natin. Masaya silang kumakain sa isang restaurant nang biglang tumunog ang cellphone ng dalaga. Napabuntong hininga na lamang ang doktora nang marinig mula sa kabilang linya ang nangyari kay Junior. Kaagad naman siyang nagpaalam sa binata na babalik sa ospital dahil mukhang kakailanganin na namang operahan ang kanyang pasyente. Napapailing na lamang na tinapos ni Rendon ang kanyang kinakain dahil hindi na pumayag pa ang dalaga na siya ang maghahatid dito pabalik ng ospital. Nagmamadaling tumungo roon ang doktora. Nasa bungad pa lang siya ng operating room, nasipat niya na ang masamang tingin ni Aling Maria. Doktora, nakikiusap po ako. Gawin niyo po ang lahat ng paraan para maisalba ang anak ko. Opo, ipagdasal niyo po ang inyong anak. Ang tagal naman ng babaeng yon. Mananagot talaga siya kapag may masamang nangyari kay Junior. Nahagip pa ng pandinig ng doktora ang sinabi ni Aling Maria. Tiningnan niya na lamang ito ng masama bago niya isinara ang pintuan. Kaagad na hinarap ng doktora ang nakaratay na bata. Handa na ang lahat ng kanyang mga kailangan kaya sinimulan niya na kaagad ang pag-oopera. Hanggang sa napailing-iling na lamang si Doktora Lenny dahil sa hindi na nila nailigtas pa ang buhay ng bata. Malungkot na lumabas ang doktora mula sa operating room. Kababakasan naman ng matinding pag-aalala ang mukha ni June. Kumusta po ang anak ko, doktora? Ikinalulungkot ko, mister. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Pero huli na po ang lahat. Anong ibig niyo sabihin? Ipinaliwanag ni Doktora Lenny sa kanya ang nangyari. Nagkaroon ng isang seryosong kondisyon na nangyayari kapag ang katawan ay nagkakaroon ng sobrang reaksyon sa isang impeksyon.
Dahil sa mahina ang immune system ng bata, hindi na nito nakayanan ang pananalasa ng mga bakterya at virus sa loob ng kanyang katawan, na naging sanhi upang humantong siya sa kamatayan. Hindi totoo yan. Buhay pa ang anak ko. Ikinalulungkot ko po, sir. Dahil sa hindi na matagalan ni Doktora ang senaryo at tila pinipiga ang puso niya sa nakikitang mapait na ekspresyon sa mukha ni June, nagmadali na siyang iwan yon matapos na tinapik ang balikat ng lalaki. Masakit para sa kanya na makita ang paghihinagpis ng kaanak ng kanyang mga pasyente, dahil alam niya kung gaano kahirap at kasakit ang mawalan ng mahal sa buhay. Bilang surgeon, masakit na hindi niya nailigtas ang buhay ng kanyang pasyente. Kahit pa yun na ang kanyang trabaho, ay hindi pa rin siya sanay na may namamatay sa kanyang mga kamay. Kasalukuyang nakikipag-usap si Doktora sa kanyang mga kasamahang doktor nang bigla siyang sinugod ni Aling Maria. Nagsisigaw ang ginang at nanlilisik ang mga mata na siya ay binubulyawan. Kasalanan mo tong lahat, babae. Kung hindi mo lang sana inoperahan ang apo ko, buhay pa sana siya ngayon. Wala kang kwenta. Ang kapal na mukha mong hayop ka. Maghunos dili po kayo. Bilang doktor, masakit din po sa akin na nangyari sa apo ninyo. Hindi ko po ginusto ang pagkawala niya. Pero sariling katawan na po ng apo ninyo ang bumigay dahil sa malala ng impeksyon nasa loob ng katawan niya. Hindi kita mapapatawad. Tandaan mo ito, babae. Ipapakulong kita at sisiguruhin kong mabubulok ka sa bilangguan. Mamamatay tao! Nagulat pa ang doktora nang dinuraan nito ang kanyang muka bago mabilis na lumisan. Doktora Lenny, ayos ka lang ba? Eto, may panyo ako. Mabilis namang kinuha ng doktora ang panyong iniabot sa kanya ng kasamahang doktor at maluhaluhang pinahid yon sa kanyang muka. Unang beses niyang nakatanggap ng ganoong pagtrato mula sa kaanak ng kanyang mga naging pasyente. Hindi niya inaasahan na ganoon ang gagawin ng matanda sa kanya. Salamat. Oo, ayos lang ako. Ang bastos naman ang alin na yon. Sinisi pa sa iyong pagkamatay ng apo niya Sila naman talaga may kasalanan dahil sa kapabayaan nila. Hayaan mo na, Dok. Hindi niya pa kasi matanggap kung ano nangyari sa apo niya. Kahit nanginginig sa inis, ay pilit na pinakalma ng doktora ang kanyang sarili. Ilang ulit siyang nagbugalang hap ng hangin para hindi tumulo ang mga namumuong luha sa kanyang mga mata. Samantala, sa lamay ni Junior, malungkot at nananamlay na inistima ni June ang mga bisita sa lamay ng kanyang anak. Pare, ikinalulungkot ko ang nangyari kay Junior. Ang bata-bata niya pa para lisanin ang mundong ito. Oo nga pare, ipinagpapalagay ko na lang na masaya na ang anak ko kasama ng nanay niya sa langit. Kahit napakahirap tanggapin. Ay, hindi naman sana mamamatay ang apo ko kung pagkatapos ng operasyon niya ay nandun lang sa ospital ang doktora na nag-opera sa kanya. Kaso umalis daw kaya ilang minuto pang hinintay namin. Kung nandun lang sana siya, di sana'y naagapan pa ang buhay ni Junior. Malinaw na pinabayaan niya ang apo ko. Kasalanan niya lahat ng ito. Ano na po ang plano niyo ngayon? Siyempre, maghahain kami ng demanda laban sa doktora na yon. Kailangan niyang panagutan ang ginawa niya sa aking apo. Nay naman, bakit pa palagi niyo na lang isinisisi sa iba mga problemang dumarating sa atin? May dahilan ng Diyos kaya nangyayari ang lahat. Nangyari ang lahat ng yon dahil sa kapabayaan ng mga doktor. Simula pa nung sa asawa mo. Kasalanan nila mga doktor kung bakit hindi na mabubuo ang pamilya mo. Kung nakinig ka lang sana sa akin na sa albularyo tayo magpagamot, tiyak na masaya sana tayo ngayon kasama ang apo ko. Makalipas ang 1 linggo, matapos ihatid si Junior sa huling hantungan, sinimulan agad ang investigasyon kay Doktora Lenny.
Taas noong inaakusahan siya ni Aling Maria dahil umano sa kanyang kapabayaan, kaya nasawi ang apo nito. Hindi naman natatakot ang doktora. Bukas siya sa imbestigasyon at mahinahong ipinakita sa mga nag-iimbestiga ang mga medical records ng bata, kasabay ng kanyang mga pagpapaliwanag. Kampanteng-kampante naman si Aling Maria na makukulong ang doktora. Nang dumating na ang araw ng huling imbestigasyon, makahulugang ngumisi ang matanda sa harapan ng doktora. Ramdam niya ang tagumpay na malalagay sa loob ng kulungan ang dalaga. Subalit nang ipahayag na ang hatol, na isuntok na lamang ng matanda ang kanyang kamao sa kinauupuan niya sapagkat lumalabas na walang kasalanan ang naturang doktor. Dahil ginawa naman nito ang lahat ng kanyang makakaya para isalba ang buhay ni Junior. Sinadyang harangin ng matanda ang naglalakad na doktora at mariin na nagwika. Kung nakawala ka sa batas ng tao, pues sa batas ng isang mambabarang ay magbabayad ka. Itatak mo yan sa kukote mo, babae. Napakunot na lamang ng noo si Lenny. Pakiwari niya ay tila nababaliw na ang ginang dahil sa mga katagang lumalabas sa bibig nito. Nilagpasan na lamang niya yon, ngunit mariin siyang hinablot ni Aling Maria sa kanyang braso. Huwag kang bastos! Kinakausap pa kita. Di ba profesional ka? Pero bakit wala kang modo? Alam ko na. Binayaran mo ang nasa likod ng investigasyon para pumanig sa'yo, hindi ba? Alam nyo, iritang-irita na ako sa lahat ng pinagsasasabi nyo sa akin. Kaya lang mas matanda kayo sa akin eh. Nandun pa rin naman ang respeto ko kahit na mali-mali ang mga impormasyong pinapakalat ninyo. Mali! Mali bang sabihin ko sa kanila na isa kang pabayang doktor? Na totoo naman talaga. Samantala, iginala ni June ang kanyang paningin dahil hinahanap niya si Aling Maria na bigla na lamang nawala sa kanyang tabi. At nang matanaw niya itong nakikipag-usap kay doktora, ay alam na niyang sinusugod na naman ng kanyang nanay ang dalaga. Kaya kaagad niyang nilapitan ang dalawa. Nay, tama na yan. Tapos ng investigasyon at napatunayan ng walang kasalanan si doktora sa mga nangyari. Siyempre, binayaran niya mga yon para luminis naman ang pangalan niya. Pabaya siya. Pinabayaan niya mamatay si Junior. Pabaya ba ka mo? Sige, tutal sinimulan nyo na rin naman. Sasabihin ko na sa inyo ang totoo kung bakit namatay ang apo nyo. Kita mo na, John. Mas lumala ang impeksyon sa katawan ng bata dahil hindi nyo sinunod ang mga bilin ko tungkol sa tamang pagpapainom at pagpapakain sa kanya. Hindi po ba? Anong ibig mong sabihin, doktora? Paulit-ulit kong sinabi na bawal pang pakainin ng bata dahil hindi pa sumasapit ang tamang oras. Pero anong ginawa nyo? Binigyan nyo siya ng pagkain na hindi angkop para sa kanya. Dahil sa mga pagkain na yon, mas nahirapan ang katawan ng bata na labanan ng impeksyon na sumisira sa kanyang ibang organs. Anong pagkain? Hindi naman po kami nagbigay ng pagkain sa kanya. Dahil alam ko po ang mga komplikasyon maaari makuha ng kanyang katawan. Mabuti pa at tanungin niyo ang nanay niyo, mister. Malinaw naman po ang aming mga nakita sa mga isinagawang tests. Napalingon si June kay Aling Maria, na noon ay tila ipinako na sa kanyang kinatatayuan. Taas noon namang naglakad palayo si Lenny mula sa kanilang kinaroroonan. Nay, sabihin niyo sa akin kung ano talaga ang nangyari. Ano bang pinagsasasabi mong ano nangyari? Huwag mong sabihin naniniwala ka sa babaeng yon. Tama na, Nay. Huwag niyo nang bilugin ang ulo ko. Gusto kong malaman ang totoo. Pinakain niyo ba si Junior nung iniwan ko kayo? Oo na. Kung ikaw ang nasa katayuan ko nung gabing yon, tiyak na makakaramdam ka ng habag sa batang nagmamakaawang humingi ng pagkain. Sinadya ko talaga magluto ng paborito niyang fried chicken. Tapos, hindi pa pala siya pakakainin ng ilang oras. Ano, hahayaan ko na lang ang apo ko mamatay sa gutom? Diyos ko naman, Nay. Makailang ulit kong sinabi na dahan-dahan lang ang pagpapakain sa bata kasi umiiwas tayo sa mga komplikasyon. Bawal pa siyang pakainin noon. Mahina pa ang katawan niya. Sa ginawa niyo kayo, naghatid sa anak ko sa kamatayan.
Matapos sabihin yon, ay mabilis nang tinalikuran ni June ang kanyang ina. Galit at hindi niya maipaliwanag ang emosyon na lumulukob sa kanya. June, hintayin mo ako! Ano ka ba? Saan ka pupunta? Hoy! Dahil sa magkahalong tampo at galit ng lalaki sa kanyang nanay, kaagad siyang nag-empake para lumuwas ng Maynila para asikasuhin ang kanyang pagbabalik sa abroad. Hindi na siya nagpaalam pa dito. Pagka-uwi naman ni Aling Maria, para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang hindi na niya nadatnan si June at tila gumuho rin ang kanyang mundo nang mapagtantun na wawala na rin ang mga personal na gamit nito. Kaya naman, mas lalong sumiklab ang galit ng matanda kay Doktora Lenny. Nang dahil sa doktora na yon, nagbago ang takbo ng buhay ko. Naging masalimuot. Iniwan na nga ako ng apo ko. Ngayon ay pati na rin ang anak ko. Magbabayad ka, doktora. Pagdudusahan mo ang lahat ng ito. Isang araw, sa loob ng ospital, magiliw na nakikipagkwentuhan si Doktora Lenny sa kaibigan niyang si Rendon. Nang mapansin ng lalaki ang isang matandang babae na bahagyang nakatalukbong ng balabal at papalapit sa kanila. Lenny, huwag kang lilingon ha. Bakit? Basta, may matanda kasing naglalakad papunta dito. Baka mahalata niyang pinag-uusapan natin siya, kaya huwag ka munang lilingon. Sira ka talaga. Pati ba naman matanda dinadawit mo sa mga kalokohan mo, ha, Rendon? Mukha kasi siyang nakakatakot. Mahaba ang mangga sa kanyang suot na mahabang bestidang itim. Balot na balot din ng itim na medyas ang kanyang paa at nakatalukbong pa ng balabal. Mukhang kubado na dala ng kanyang katandaan. Nakatalukbong pala eh. Paano mo nilamang matanda? Siyempre, kulubot na ang balat sa kamay eh. Shh! Nasa tapat na natin siya. Parang wala lang sa dalawa ang presensya ng naturang matanda. Hindi sila tumingin doon na animoy hindi nila yon napapansin. Subalit ang kanilang mga mata ay sumisenyas sa isa't isa. Mawalang galang na. Maaari ba akong magtanong sa inyo? At mabilis nilang hinarap ang naturang matanda. Ano po yun, Lola? Habang nagsasalita si Rendon, pilit naman niyang sinisilip ang mukha noon. Mas matangkad kasi sila kumpara sa Ale. Kilala niyo po ba si Doktora Lenny? Ako ho yun. Bakit po? Ikaw pala. Mag-iingat ka, Ineng. Mag-iingat ka. Mas makabubuting lumapit ka sa isang albularyo at humingi ng tulong bilang proteksyon. Gaya ng mga pangontra sa mga itim na mahika. Ho? Hindi ko po kayo maintindihan. Nakikita ko maaaring mangyari sa hinaharap. Sundin mo ang payo ko bago pa mahuli ang lahat. Nay, pasensya na po pero mukhang natatakot na po kasi ang kaibigan ko. Sa mahinang kilos, hinawi ng matandang babae ang nakatalukbong na balabal sa kanyang muka. At ganoon na lamang ang pagkasindak ng dalawa nang tumambad sa kanila ang kanyang anyo. Bukod kasi sa nangungulubot nitong balat ay kapansin-pansin din ang mga bulutong sa muka nito. Ang isa niyang mata ay nakaluwa na halos umabot na sa butas ng kanyang ilong. Mabilis namang hinawakan ng matanda ang braso ng doktora. Tumambad sa kanila ang mahahaba nitong mga kuko na animoy hindi man lamang nakatikim ng linis dahil sa anyo at dumi nito. Bahagyang napadiin ang pagkakahawak ng matanda, kaya naman natusok ng mga kuko nito ang makinis na balat ng doktora. Isang itim na mahika ang nagbabadyang pumasok sa buhay mo. Sisirain ka nito at ipapahamak. Mag-iingat ka, Ineng.
Bahagyang inilayo ni Doktora ang kanyang braso dahil sa takot, ngunit nasugatan yon ng mga kuko ng matanda. Napadaing si Lenny nang nakaramdam ng kirot dala ng kanyang sugat. Nang makitang dumudugo ang sugat, ay kaagad yung binitawan ng matanda at muling ibinalik ang balabal na nakatabing sa kanyang muka kasabay ng kanyang dahan-dahang paglisan. Binalot ng takot ang buong sistema ni Doktora Lenny habang tinitingnan ang papalayong matanda. Ang weird naman ng matandang yon. Kinilabutan ako sa mga sinabi niya. Huwag mo na lamang pansinin. Alam mo naman ang mga matatanda. Nagiging ulyanin na pagka nagkakaedad at kung ano-ano pang pinagsasasabi. Oo nga pero hindi ko maipaliwanag ang kilabot na gumapang nang dumampi ang balat niya sa akin. Ay, parang may malamig na kung ano ang gumapang sa kalamnan ko. Ay nako Lenny, ang mabuti pa magpahinga ka na. Baka dala lang yan ng pagod at puyat. Ang dami kasing pasyente nitong mga nakaraang araw. Gaya ng payo ng kanyang kaibigan, umuwi ang doktora at nagpahinga sa loob ng kanyang apartment. Nag-iisa lang siyang nakatira doon. Matagal nang namayapa ang kanyang mga magulang. Malayo din siya sa kanyang mga kamag-anak na nasa Cebu. Ang tanging tinuturing niyang kapamilya ay walang iba kundi si Rendon. Maalinsangan ang pakiramdam niya, kaya naman hinayaan niya lamang na nakabukas ang bintana na nasa tabi ng kanyang kama. Kahit papaano ay nakalanghap siya ng sariwang hangin. Nakahiga na siya habang nagmumuni-muni na may biglang kung anong kumalabog sa labas. Kaagad din naman siyang bumalikwas ng bangon para silipin kung ano o sino ang may kagagawan ng ingay. Sa pagdungaw niya sa bintana, isang pusang itim ang kanyang nakita. Akmang babalik na sana siya sa pagkakahiga nang tumingala ang pusa sa kanya at nagtama ang kanilang mga paningin. Hindi maipaliwanag ng doktora ang matinding pagkabog ng kanyang dibdib nang masilayan ang anyo ng pusang yun. Nakaluwa ang isang mata nito na umaabot hanggang ilong at ang mga butlig sa mukha niya ay parang minsan na niyang nakita. Hindi nga lang niya matandaan kung kailan o kung saan. Napakurap na lamang ang doktora nang mapansing titig na titig yun sa kanya. Pagkatapos ay tila nagpakawala ng isang nakakakilabot na ngiti. Bago yun, bigla ang naglaho. Mabilis namang iginala ng doktora ang kanyang paningin, ngunit hindi na niya nakita pa kung saan yun nagpunta. Sa muling paghiga ni Lenny, biglang may pumasok na hangin sa kanyang bintana. Napatingin siya roon at nakita ang tila itim na usok na dala ng hangin. Akmang tatayo na sana siya, ngunit biglang nanigas ang kanyang katawan na animoy ipinako sa kama. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga kamay at paa. Dahan-dahan namang naglandas ang itim na usok papalapit sa kanya. Tumindi ang kilabot na kanyang nararamdaman nang makitang pumasok ang itim na usok sa kanyang suot na shorts at naramdaman niya na may mainit na pumasok sa kanyang panloob hanggang sa nakaramdam siya ng pananakit ng puson. Sumidhi ng sumidhi yun at nahihirapan na siya ng husto. Gusto niyang sumigaw, ngunit wala siyang boses na mailabas. Pakiramdam niya ay umiikot ang kirot sa kaibuturan ng kanyang pagkababae, hanggang sa naging malabo na ang kanyang paningin at unti-unti na yung nagdilim. Kinabukasan, umaga na nang magising ang doktora. Masakit ang kanyang ulo, ang buo niyang katawan, partikular na ang kanyang pagkababae. Aray, ano ba tong nararamdaman ko? Biglang tumunog ang kanyang cellphone at rumihistro doon ang pangalan ni Rendon. Hello, Rendon? Oh, bakit parang matamlay ka? Ano nangyari sa'yo?
Wala naman. Bakit napatawag ka? Chinecheck lang kita. Hindi ka kasi sumasagot sa tawag ko kahapon pa. Nakatulog kasi ako eh. Pasensya na ha. Nakatulog? Tulog ka sa loob ng 17 oras? Ganun na ba katagal bago mo ako na-contact? Opo, mahal na Reyna. Tiningnan ng doktora ang kanyang relo na nakalagay sa ibabaw ng mesang nasa gilid ng kanyang kama. 6:00 na pala ng umaga. Huling naaalala niya ay 1:00 ng hapon siya nagsimulang humiga. Kung ganoon, tama nga ang kanyang kaibigan. Nagtataka man ay iwinaglit na lamang niya sa isipan ang nangyari. Hello? Lenny, nandiyan ka pa ba? Hello? Oo, naririnig kita. Sigurado ka ba talagang okay ka lang? Gusto mo puntahan kita dyan? Wag na. Ayos lang ako. Makalipas ang 3 buwan, marami na ang nakakapansin sa pagbabago ng katawan ng doktora. Ang iba ay pinagchichismisan na siya dahil sa mukha na siyang buntis sa kanilang paningin. Dok Lenny, nananaba ka yata ngayon na. Hindi ko mapigilang kumain, Dok eh. Oh, nandito ka pala. Kanina pa kita hinahanap pa. Nandito na yung manggang pinabili mo, mahal na prinsesa. 1 kilo yan. Ay, salamat naman. Tumutulo na ang laway ko ngayon pa lang eh. Thank you. Teka muna, ilang buwan na ba yung dinadala mo, Dok Lenny? Ha? Anong dinadala? Huwag ka nang mahiya, alam na ng lahat na buntis ka. Ha? Ako? Buntis? Congratulations, Doc. Binabati ko kayong dalawa ni Nurse Rendon. Ninong ako, ha? O sige, mauna na ako. Marami pa kasing pasyente naghihintay sa akin. Nanlaki na lamang ang mga mata ng dalawa na sumunod ang tingin sa papalayong doktor at pagkatapos ay sabay na humagalpak ng tawa. Yan, ang takaw mo kasi. Napagkakamalan ka tuloy na buntis. At ang malupit doon, ako pa ang tatay. Loko-loko? Subalit napatigil sa pagtawa si Lenny nang bigla siyang naduwal. Sapu-sapu ang bibig. Mabilis siyang nagtungo sa loob ng CR at doon ay inilabas ang kanyang mga kinain. Lenny, magtapat ka nga sa akin. Hindi ka nga ba buntis? Ano? Huwag mong sabihing pati ikaw ay naniniwala sa mga chismis. Paano naman ako mabubuntis? Wala nga akong boyfriend. Sa nakikita ko kasi sa'yo ngayon, iba eh. Kahit nung nakaraan pa, para ka kasing naglilihi. Hay nako, walang hiya. Hindi nga ako buntis. Ano ka ba? Bakit? Buntis lang bang kumakain ng mangga? Nang mga sumunod na buwan, hindi na nga napigilan ang paglaki ng tiyan ng doktora. Hindi na rin siya pumapasok sa ospital at nag-aalala na si Rendon dahil sa hindi naman niya sinasagot ang tawag nito. Kaya naisipan nito na siya ay bisitahin. Laking gulat ng binata nang makita ang buong anyo ng doktora. Malaki ang tiyan at halos namumulagat na ang mga mata dahil sa kapayatan. Akala ko ba magkaibigan tayo? Ba't di mo ipinakikilala sa akin ang ama ng ipinagbubuntis mo? Hindi nga ako buntis. Ano ka ba? Nagpa-ultrasound na ako noong nakaraan at ewan ko ba kung bakit wala naman silang nakita. Ibig mong sabihin, hindi ka buntis at wala ring tumor na tumubo dyan sa tiyan mo? Ay, oo. At alam mo ba, parang mababaliw na ako sa kakaisip kung ano ba tong sakit ko. Sa totoo lang, unti-unti na akong nanghihina. Nahihiya na ako magpakita sa kahit na sino dahil sa kalagayan kong to. Kita mo naman ang loob nitong apartment ko. Makalat dahil sa hindi ko na nalilinisan. Hirap na rin akong kumilos. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Di sana nasamahan kita sa albularyo. Ano? Albularyo? Sira ka ba? Ano naman ang mapapala ko kung pupunta ako sa albularyo? Huwag kang ampaliw. Alam mo, Lenny, kahit na sa ospital ako nagtatrabaho, naniniwala pa rin ako sa kakayahan ng albularyo. Basta ako hindi ako naniniwala, okay? Magpapatest ulit ako, baka mali lang yung resulta ng ultrasound. Lenny, ano ka ba? Naalala mo yung sinabi ng matandang nakakatakot? Di ba sabi niya, nakikita niya ang hinaharap?
nakikita niyang babalutin ka ng itim na mahika at pahihirapan ka? Baka ito na yun. Bakit ka ba naniniwala doon? Matandang ulyanin na yon. Sabi mo nga, di ba? Basta, para sa akin, albularyo ang solusyon dyan sa problema mo. Pero kahit na magpatingin pa tayo doon, kung hindi ka naman naniniwala, baliwala rin. Doktor ako, mas lamang ang kaalaman ko sa mga albularyo na yan. Aray! Ang sakit! Dinala ni Rendon si Lenny sa ospital at sa bawat araw ay pahina ng pahina ang dalaga. Binibigyan naman siya ng mga gamot, ngunit pakiramdam niya ay mas lalo siyang nanghihina dahil alam niyang hindi naman talaga natukoy ng mga ito ang tunay niyang karamdaman. Rendon, parang mas lalo akong nanghihina dito. Pakiramdam ko, hindi na ako makahinga. Hindi ko alam kung anong sakit tong dumapo sa akin. Ang mabuti pa siguro, umuwi na muna ako sa bahay. Pero sinong titingin-tingin sa'yo dun? Wala ka namang kasama. Sobrang payat na ng doktora na halos hindi na siya makilala maging ng mga dati niyang kasamahan. Nawalan na siya ng ganang kumain at makisalamuha sa iba. Ang dating masigla at masayahin na dalaga ay wala ng kabuhay-buhay na lumalaban sa hindi maipaliwanag niyang karamdaman. Samantala, galit na nakapamewang si Aling Maria sa harap ng isang matandang babae. Nasa loob sila ng isang maliit na kubo na naroroon sa gitna ng kagubatan. Doon nakatira ang matandang mambabarang na binayaran niya ng malaking halaga para bigyan ng karamdaman ang doktora. Ano na? Tuluyan mo na ang babaeng yan, Tandang Cardona! Patayin mo na! Tumahimik ka nga, Maria. Huwag mo akong pinangungunahan. Abat, baka nakakalimutan mong mahal ang ibinayad ko sa iyo para lang barangin ang babaeng yon. Ginawa ko na ang pambabarang sa kanya. Kaya nga patayin mo na. Hindi ko yun basta gagawin na lang. Naaawa ako sa kanya. Awa? Sa tanda mong yan? Sa dami na ng mga binarang mo, naaawa ka pa pala? Ang lahat ng pinasakitan ko ay makasalanan. Bakit? Hindi ba makasalanan yung babae na yon? Pinatay niya ang apo ko. Pinatay niya. Kung wala lang akong naging utang na loob sa'yo, hindi ko ito gagawin. Nararamdaman kong mabuting tao ang dalagang doktora. Dapat lang natanawin mong utang na loob ang ginawa ko sa'yo noon. Aba, hindi madaling kumuha ng isang mahusay na albularyo na labanan ang kapwa niya albularyo para maprotektahan ang isang mambabarang na katulad mo. Ay siya, sige na, bumalik ka na lamang sa susunod. Siguraduhin mo na sa susunod na pagbalik ko dito, burado na ang doktorang yon sa mundo. Gaya ng kagustuhan ni Doktora Lenny, iniuwi siya ni Rendon sa kanyang apartment. Dahil nagtatrabaho sa ospital ang binata, minabuti nitong pabantayan siya sa pamangkin nitong batang lalaki. Ang batang si Herson ang umaalalay kay Lenny. Nagluluto ng pagkain at naglilinis sa apartment nito. Herson, pakiabot naman ang cellphone ko. Maglalaro lamang ako ng snake. Hindi na po ba masakit ang ulo niyo, doktora? Masakit pa naman, kaso nabobore ako eh. Ayaw niyo po bang manood ng TV? Hindi na, maiingayan lamang ako. Heto na po ang cellphone niyo. Tatapusin ko lang ang pagwawalis sa labas. Sige. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga, sabay ng kanyang pagtanaw sa labas ng bintana. Nabigla siya nang makita ang isang pusang itim na naroroon. Teka, parang nangyari na to sa panaginip ko ah. Noon ay nakakatakot na pagngisi ang ginawa ng pusa. Ngunit ngayon, tila matamlay ang pusang nakatanaw sa kanya. Yumuko pa yon bago umalis. Doon na biglang sumagi sa isip ng doktora ang mga naganap noong panahong yon. Teka, sa pagkakaalala ko, gising ako noon eh. Tama, hindi nga yung panaginip. Baka... Ay, Diyos ko, noon nga nagsimula ang lahat.
Ang itim na usok! Ang itim na usok na pumasok sa akin! 7 buwan na simula nang naganap ang nakakakilabot na pangyayaring yon, at wala siyang ibang makitang sanhi bukod sa naturang itim na usok, kaya lumobo ang kanyang tiyan. Maagap na dinampot muli ng doktora ang kanyang cellphone at mabilis na nagdial ng numero. Hello, Rendon? Alam ko na kung bakit ako nagkasakit ng ganito. Tulungan mo ako. Naputol ang pagsasalita ng doktora nang biglang sumidhi ang pananakit ng kanyang tiyan. Humiyaw siya, nagpagulong-gulong sa higaan, dumaraing at sobrang nahihirapan. Sa labas ng kanyang silid, nakikinig lamang si Herson, umiiyak dahil sa nararamdamang habag sa doktora. Halos araw-araw niyang nasasaksihan ang mga paghihirap nito na tumatagal ng ilang oras bago muling nakakaramdam ng ginhawa. Tuwing 1:00 ng hapon pag ito ay sinasalakay ng pamimilipit sa sakit. Nung araw na yon, isang desisyon ang nabuong pagpapasya sa murang kaisipan ng bata. 3:00 na ng hapon nang tumigil ang pananakit ng tiyan ni Doktora Lenny. Matinding pawis ang bumaha sa buo niyang katawan. Ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pag-agos dulot ng kanyang paghihirap. Hawak-hawak ang malaki niyang tiyan, umayos siya ng upo, sumandal sa pader at paulit-ulit na bumuga ng hangin. Kahit ilang pain reliever pa ang kanyang inumin, ay hindi pa rin yon nakakabawas sa kanyang sakit. Nang ipinikit niya ang kanyang mata, ay nakita niya ang anyo ng isang matandang babae. Ang nakakatakot na anyo nito at ang mga mata nito na lumuluwa. Biglang napasinghap ang dalaga at nagmulat ng mga mata. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib at ramdam niya ang pagtaas ng kanyang mga balahibo. Ilang sandali pa, bumukas ang pintuan ng kanyang silid at nasilayan niya si Herson, kasama si Rendon na may hawak na lubid. Lenny, alam ko magagalit ka sa gagawin namin pero ito lang ang natatanging paraan na alam naming dalawa ni Herson para makatulong sa'yo. Teka, anong gagawin niyo? Anong ibig sabihin nito? Pasensya ka na, doktora, pero hindi ko na kaya pang marinig ang mga paghihirap mo. Sandali! Anong gagawin niyo sa akin? Rendon! Herson! Sana mapatawad mo kami. Dahan-dahang naglakad si Rendon papalapit sa kanya, dala-dala ang lubid na ibinubuhol nito. Nanginginig namang sumiksik sa sulok ang doktora para protektahan ang kanyang sarili. Ang ginawang pabilog na pagbuhol sa lubid ni Rendon ay ipinatong niya sa kama. Diyan ka lang ha, huwag kang gagalaw. Ano ba kasing ginagawa mo? Doktora Lenny, magandang araw. Sino ka? Anong gagawin niyo sa akin? Naparito ako dahil humingi ng tulong sa akin si Herson. Dito na rin kami nagpang-abot nitong si Rendon. Huwag ka mag-alala. Gagawin kong lahat para makawala ka sa itim na mahikang lumulukob sa iyong katawan. Albularyo po siya, doktora. Kaibigan ko po siya. Kaibigan po namin ni Tito Rendon. Alam kong magagalit ka pero ito lang ang natatanging paraan na alam ko na makakasagot sa pinagdadaanan mo, Lenny. Hindi ako galit. Kaya nga ako tumawag sa iyo kanina para sabihin pumapayag na akong magpatingin sa albularyo. Isinalaysay sa kanila ng doktora ang mga naganap. Noong nakita niya ang itim na usok, wala siya ni isang detalyeng kinaligtaan. Pagbukas pa lamang ng pintuan, nakaramdam na ako ng malakas na enerhiya mula sa sumpa ng mambabarang. Binabarang ka, doktora. Barang? Maraming paraan ng pambabarang. Maski ako ay marunong noon, subalit mas pinili ko na lamang na maging manggagamot. Ginagawa ang pambabarang para pasakitan ang mga biktima nito sa pamamagitan ng mga bagay na kahit ang siyensya ay hindi makakapagpaliwanag. Tanging mga albularyo lamang ang nakakaunawa sa mga ganitong pangyayari, at kami mga manggagamot lang ang siyang nakapagbibigay lunas doon. Ano po ang dapat kong gawin?
Manalig ka lamang. Ang iyong paniniwalang gagaling ka ang siyang makapagbibigay ng malaking tulong sa akin upang magapi ko ang kasamaang nananahan sa loob ng iyong katawan. Dati hindi ako naniniwala sa kakayahan ng mga albularyo dahil mas may kaalaman ako kaysa sa inyo. Subalit bukas po ang aking kalooban na maniwala sa inyo ngayon. Naniniwala po ako sa kakayahan niyong mapapagaling ako. Hinawakan ng albularyo ang kanyang malaking tiyan, paulit-ulit na nag-usal ng dasal, at sa bandang puso niya ay idiniin nito ang kanyang hintuturo. Napadaing ang doktora dahil sa kakaibang sakit na sumargo sa kanya. Si Rendon naman ay naupo sa gitna ng ginawa nitong bilog gamit ang isang lubid. Biglang nangisay si Rendon at nawalan ng malay nang magsimulang tawagin ng albularyo ang mambabarang. Mula sa bibig ni Rendon, lumabas ang tinig ng isang matandang babae. Mambabarang, makipag-usap ka sa amin. Anong dahilan mo sa pagpapahirap sa dalagang ito? Napagutusan lamang ako. Wala akong personal na galit sa kanya. Sino ang nag-utos sa'yo? Hindi ko pwedeng sabihin. Kung ganon, tiyak na magkakaproblema tayo. Patayin mo na lamang ako. Hindi ko na mababawi ang sumpa ng barang kay Dr. Lenny. Patayin? Hindi ko magagawa yon kung hindi ka lumalaban. Bawiin mo na lamang ang sumpa at tiyak na magkakasundo tayo. Huli na ang lahat para bawiin ko pa. Gawin mo na lamang ang nararapat na parusa para sa akin. Tutal, gusto ko nang mawala sa mundong ito, kung saan kinasusuklaman ako ng mga tao dahil sa aking itsura. Ano ang pangalan mo? Sino ka ba? Ako si Tandang Cardona, ang matandang naninirahan sa loob ng masukal na gubat. Ang matandang isinumpa ng isang veteranong albularyo na magkakaroon ng maraming bulutong sa muka at ang mga matay na kaluwa. Aba, ay buhay ka pa pala, Tandang Cardona. Oo, buhay na buhay pa at naghihirap pa rin dala ng sumpang ipinataw sa akin. Ano ang dahilan? Bakit ipinabarang si Lenny? Galit sa kanya ang aking kliyente. Namumuhi ng husto. Matagal ko nang binalaan si Dr. Lenny na humingi ng proteksyon, subalit hindi niya yun ginawa. Ayaw ko naman biguin ang aking kliyente dahil malaki ang utang na loob ko sa kanya. Pasensya na, Doktora, kung nakinig ka lamang sana, hindi ka tatablan ng aking barang. Naalala na kita. Sabihin niyo, kayo ba yung pusang nagpakita sa akin? Yun ang aking alaga. Siya ang nagbabalita sa akin kung ano na nangyayari sa'yo. Kung talagang wala kang galit sa doktora, sabihin mo sa akin kung sino nagpabarang sa kanya. Ang nagpabarang sa kanya ay walang iba kundi si... Samantala, galit na tinalunton ni Aling Maria ang kahabaan ng kakahuyan para puntahan si Tandang Cardona. Kailangan mapilit niya yon na patayin na ang doktora para makapaghiganti na siya at makuha ang hustisyang hinihintay para sa kanyang apo. Nasa bungad na siya ng pintuan nang mapansin niyang may kausap ang matanda. Napakunot naman ang kanyang noo sa pagtataka dahil sa wala namang ibang taong kumakausap dito maliban sa kanya. Bukod sa natatakot ang mga tao sa matanda, pinandidirihan din ang itsura nito. Naisip niyang sumilip muna bago tuluyang pumasok sa loob. Nasipat niyang nakaharap ang matanda sa mga nakatirik na kandila, kaharap ang larawan ni Dr. Lenny na ibinigay niya rito nung araw na nagpabarang siya. Gusto niyang kaagad na patayin ang doktora, subalit sinabi ng matanda na kailangang pahirapan muna yon para makaranas ng sobrang sakit na sinang-ayunan naman ni Aling Maria. Nakinig siya sa mga sinabi nito.
Nang mapagtanto na nakikipag-usap pala ito sa isang albularyo sa pamamagitan ng espiritual na pagtawag, narinig niya ang mga sinabi ng matanda na nagpatindi ng kanyang sumisiklab na galit at kaagad niyang nilapitan yon at malakas na sinipa mula sa likuran. Isa kang taksil! Kaya pala hindi mo pa pinapatay ang babaeng yon dahil nagsisisi kang nabarang mo siya at wala ka talagang balak na patayin siya. Pwes, ako na ang makakalaban mong bruha ka. Heto na babagay sa'yo. Malakas na inihampas ni Aling Maria ang isang silya sa katawan ng matanda, ngunit nakailag yun. Alam mo, ikaw naman talaga ang bala sa buhay ko eh. Simula nang makilala kita, nagkanda leche-leche na ang buhay ko. Malas ka! Nagsisisi rin akong nakilala kita, Maria. Alam kong kaya mo lang naman ako tinulungan noon dahil alam mong mapapakinabangan mo ko. Ilan na bang ipinabarang mo? Tinulungan kita dahil alam kong nagkasala sila. Tinutulungan din kita ngayon kahit na alam kong walang kasalanan ng doktora dahil may isa akong salita. Pero sa ginawa mong ito, kalilimutan kong may utang na loob ako sa iyo. Abat, ginagalit mo talaga ako, ha? Akmang susunggaban na sana ni Aling Maria si Tandang Cardona para sakalin, nang bigla siyang nangisay at napatda nang biglang may lumabas na mga bangaw mula sa kanyang bibig at sa kanyang magkabilang tainga. Anong ginagawa mo, Cardona? Ibinabalik ko lamang sa iyo ang kawalang-hiyaan mo, Maria. Itigil mo ito! Itigil mo! Samantala, bigla na lamang natumba si Rendon matapos na maputol ang pakikipag-usap ng albularyo sa mambabarang. Diyos ko, Rendon, ayos lang po ba siya? Oo, maayos naman siya. Reaksyon lang yan ng matapos na makipag-usap tayo sa mambabarang. Bakit kaya naputol ang pakikipag-usap niya sa atin? Malakas ang pakiramdam kong may nakialam sa kanya. Ang mabuti pa'y simulan na natin ang panggagamot sa iyo, Doktora. Gaya nga ng sinabi ni Tandang Cardona, hindi niya na mababawi pa ang barang. Nararamdaman ko namang sinsero ang kanyang pahayag. Doktora, tatanggapin mo ba ang aking panggagamot? Sa lahat ng mga nasaksihan ko ngayon, wala na po akong dahilan para hindi ko po kayo paniwalaan. Opo, handa po ako magpagamot sa inyo. Tumango-tango na lamang ang albularyo na nagpapahiwatig ng kanyang pagsang-ayon. Humingi ang albularyo ng baso kay Herson. Kaagad namang tumalima ang bata at nagmadaling nagtungo sa kusina. Sa pagbabalik nito ay may dala na itong baso. Iniabot niya yon sa matandang albularyo. Naglabas din ang albularyo ng isang maliit na garapa na may lamang buhay na tubig. Ipinatak niya yon ng 7 beses sa pusod ng doktora at ang basong hawak ay nilagyan niya rin ng buhay na tubig. Makailang ulit na dinasalan at ipinainom sa dalaga. Gagawin ulit natin ang panggagamot sa araw ng Martes at Biyernes. Hindi ka agad mawawala ang sakit na yan, Doktora. Subalit hindi ka nagaanong mahihirapan oras na sumidhing muli ang kirot. Ano nangyari? Nalaman na ba kung sinong mambabarang? Opo, Tito. Pero napag-utusan lang daw siya, kaso hindi na niya nasabi kung sino, kasi naputol na yung pag-uusap nila ni Manong Albularyo. Ganun ba? Naku, sayang naman. Ano na mangyayari kay Lenny, Manong? Gagamutin ko siya. Tiwala naman akong mailalabas ko ang anumang nasa loob ng tiyan ng doktora. Sa pag-alis ng albularyo, nahulog sa malalim na pag-iisip si Lenny. Ayos ka lang ba, Lenny? Anong nararamdaman mo ngayon? Medyo magaan na, kaso nanghihina pa rin ako. Doktora, magiging maayos din ang kalagayan nyo. Gagaling din po kayo. Huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Oo, Herson. Salamat nga pala ha. Masakit din po kasi sa akin na makitang naghihirap kayo. Naalala ko kasi ang lola ko. Ganyan na ganyan din ang paghiyaw niya nung nagkasakit siya. Binarang din po siya, doktora. At si Manong Albularyo din ang tumulong sa kanya. Ngayon ay magaling na po yung lola ko. Samantala,
Nanggagalaiti naman si Aling Maria dahil sa hindi niya maigalaw ang kanyang buong katawan habang nakatayo sa harapan ni Tandang Cardona. Cardona, pakawalan mo akong bruha ka! Nagkamali ka ng kinalaban, Maria. Kung noon, napapasunod mo ako sa gusto mo, ngayon ay kailangang ako na ang sundin mo. Tandang Cardona naman! Baka pwede pa natin tong pag-usapan. Ano bang gusto mo? Pakakawalan lang kita dyan. Kung ipinapangako mong hihingi ka ng tawad kay Doktora Lenny at aakuin mo ang iyong kasalanan, na ikaw ang nagpabarang sa kanya. Sige, ipinapangako ko. Makakaalis na ba ako? Tinitigan siya ni Tandang Cardona na nooy nag-aayos ng mga kandila. Bumulong-bulong ang matanda bago siya muling nakakilos. Patakbong nilisan ni Aling Maria ang kubo nito. Narinig niya pa ang pagsigaw ng matanda. Maria, ang pangako mo'y dapat mong tuparin. Kung hindi, parusa isasapitin. Malayo na si Aling Maria nang kausapin ang kanyang sarili. Ano ako, baliw? Magbabayad ka, matanda ka. Makikita mo, pagbabayaran mo ang ginawa mong ito sa akin. At pagsisisihan mong tinrider mo ako. Makalipas ang 1 linggo, nakaramdam si Doktora Lenny ng paninikip ng dibdib. Sumidhi rin ang pagsakit ng kanyang tiyan na ilang araw na ring hindi niya nararamdaman. Herson, pakitawagan mo nga si Manong Albularyo. Papuntahin mo siya rito. Baka ito na ang kanyang sinasabi. Pakibilisan naman, Opo, Doktora. Ilang minuto lamang ang lumipas ay dumating na ang albularyo. Anong nararamdaman mo, Doktora? Mainit po ang tiyan ko, tapos parang tila may lalabas sa ano ko. Sige lang, umiri ka lang. Hayaan mong lumabas kung ano man yan. Ang sakit na nararamdaman ng dalaga ay parang sakit na nararamdaman ng isang babaeng manganganak. Walang paglagyan ang sakit na parang nababali ang kanyang mga buto-buto. Makailang ulit siyang humiyaw bago may lumabas sa kanyang pagkababae. Nang suriin niyo ng albularyo na sipat nitong isang nabubulok na karne ng kung anong hayop ang inilabas ng doktora. Hindi lamang yun isa, dahil sunod-sunod na nagsilabasan na ang mga karning animoy nabubulok na. Anong nararamdaman mo ngayon, Doktora? Hindi kaagad nakasagot si Lenny dahil pinapakiramdaman niya pa ang kanyang sarili. Sa tingin mo ba'y nailabas mo na ang lahat? Wala na bang sumasakit dyan sa loob mo? Maginhawa na po ang pakiramdam ko. At tingnan niyo po, hindi na lumulobo ang aking tiyan. Herson, ikuha mo nga ako ng malaking plastik. Ilalagay ko lang tong mga basura dito. Kaagad namang tumalima ang bata na nasa labas ng silid ni Doktora at naghihintay lang kung ano ang ipapagawa sa kanya. Ano pong gagawin niyo sa mga yan? Kailangan mailibing ang mga ito sa tamang lugar. Ako na ang bahala dito, Doktora. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Utang ko po sa inyo ang aking buhay, Manong. Huwag ka muna magpasalamat. Hindi pa natin alam kung tuluyan na bang nawala ang barang sa loob ng iyong katawan. Ipagpapatuloy pa natin ang gamutan. 2 beses sa loob ng 1 linggo. Simula nung araw na yon, unti-unti nang nakakabawi ang katawan ni Doktora Lenny. Naging magana na siyang kumain at palagi na rin siyang nakakapag-ehersisyo. Samantala, sa gitna ng kalaliman ng gabi, paiktad na tinungo ni Aling Maria ang kubo ni Tandang Cardona. May bitbit siyang 1 galong gasolina. Ngayong gabi ay isasagawa niya na ang kanyang matagal nang binabalak. Maingat siya sa kanyang bawat pagkilos. Kailangan masiguro na hindi siya makakagawa ng anumang ingay para siya ay magtagumpay.
Ibinuhos niya ang gasolina sa paligid ng kubo. Pagkatapos ay sinilip niya ang natutulog ng matanda. Nagpakawala pa siya ng nakakalokong pagngisi bago tuluyang sinindihan ang bahaging nilagyan ng gasolina. Sumiklab ang apoy at humalakhak si Aling Maria habang pinapanood ang pagkatupok ng kubo. Nang makuntento na, ay masaya siyang nilisan ang lugar na yon. Isa kang hangal, Tandang Cardona. Magdusa ka sa impyerno, animal ka! Isang araw, aksidenteng nagkita sina Aling Maria at Doktora Lenny sa sakayan ng jeep. Buhay ka pa pala, Doktora. Sa kapal ba naman ng mukha mo, pati barang ay hindi na yata tumalab sa'yo. Paano niyo nalaman na binarang ako? Huwag niyong sabihin, kayo ang may pakana noon. Ako man o hindi, wala ka na doon. Isa lang ang nasisiguro ko. May araw ka rin sa'kin dahil pinatay mo ang apo ko. Bakit po ba sobrang hirap sa inyo natanggapin ang totoo? Na kayo naman talagang dahilan ng pagkamatay ng bata dahil sa kapabayaan ninyo. Tumahimik ka! Ganyan po ba talagang ugali ninyo? Lahat na lang na masamang nangyayari sa buhay nyo ay sa iba nyo sinisisi dahil mahirap para sa inyo natanggaping nagkasala din naman kayo? Baka gusto mong barangin ulit kita. Kung makapagbanta kayo, sana kayo na mismo yun ang babarang para hindi na kayo nakakapirwisyo ng ibang tao. Akala ko ba'y hihingi ka ng tawad kay Doktora pag nagkita kayong dalawa, Maria? Sa nakikita ko, mukhang nagbabanta ka pa. Nanlaki ang mga mata ni Aling Maria nang makita si Tandang Cardona na biglang lumapit sa kanilang dalawa ng doktora. Nakasuot pa rin ang matanda ng mahabang bestidang itim at bahagyang nakatalukbong ng balabal. Bakit buhay ka pa? Para ka atang nakakita ng bangkay na muling nabuhay, Maria. Hindi ito maaari. Pinatay na kita! Sinunog na kita! Biglang nag-iba ang paligid ni Aling Maria. Natagpuan niya ang sarili sa loob ng gubat. Nanlalaki ang mga mata niya na iginala ang kanyang paningin. Nasaan ako? Hindi ito pwedeng mangyari! Hindi siya magkamayaw sa pagtakbo nang biglang nasalubong si Tandang Cardona. Saan ka pupunta? Panaginip lamang ito. Anumang oras ay magigising din ako. Hindi ka nananaginip, Maria. Totoo itong lahat. Ang lahat ng iyong mga nakikita. Pinatay na kita. Kung hindi ito panaginip, paanong nakabalik ka pa? Nakalimutan mo na bang nagtatangan ako ng lihim na karunungan? Hindi mo ako basta-basta mapapatay, Maria. Kung tuso ka, mas lalo akong tuso kesa sayo. Muling bumalik ang paligid ni Aling Maria sa sakayan ng jeep. Nakatayo pa rin doon si Lenny at nakatingin sa kanya. Napahawak siya sa kanyang ulo na tila mababaliw na sa pabigla-biglang pagbabago ng kanyang kapaligiran. Biglang nagiging masukal na gubat at makalipas ang ilang segundo ay babalik na naman ulit sa sakayan ng jeep. Nang sulyapan niya si Doktora Lenny, mabilis naman itong nag-anyong pusang itim na masamang nakatitig sa kanya. Dahil sa pagkalito, naguguluhan siyang napaatras, ngunit parang napapaso naman ang kanyang likuran. Nang lingunin niya kung ano ang mayroon doon, nakita niya ang naglalagablab na apoy. Malawak yon na parabang kakainin siya anumang oras. Napaupo na lamang ang matanda habang nagsisisigaw ng pagmamakaawa. Tama na! Tama na, Cardona! Naririnig niya ang halakhak ni Tandang Cardona at pakiramdam niya ay kumakalikot yon sa kaibuturan ng kanyang pandinig. Napapikit na lamang siya habang panay ang takip sa magkabila niyang tainga.
Walang kaalam-alam si Aling Maria na pinaglalaruan lamang ni Tandang Cardona ang kanyang imahinasyon. Wala naman talagang sunog na naganap sa kanyang kubo dahil bago pa nagpunta si Aling Maria doon, ay nalaman na niya ang balak nito sa pamamagitan ng kanyang alagang pusa. At ang tunay na kaganapan nung araw na yon ay sasakayan naman talaga ng jeep naroroon si Aling Maria, ngunit wala doon ang doktora. Lahat ng mga nakakita sa kanya nung araw na yon ay nagsasabing isa siyang baliw, sapagkat kung ano-ano na ang mga katagang lumalabas sa kanyang bibig. Biglang nagagalit tapos nanginginig na naman sa takot na tila mayroong kausap gayong mag-isa lamang siya. Hindi niya alam na siya na pala ang pinapatawan ni Tandang Cardona ng sumpang barang at magpapatuloy ang kanyang kabaliwan hanggang siya ay nabubuhay. Makalipas ang 1 buwan, ganap nang nakabawi si Doktora Lenny sa kanyang mga naranasan. Masigla na siyang muli na nag-aasikaso ng kanyang mga pasyente. Kahit laman pa rin siya ng usap-usapan sa loob ng ospital, ay binabaliwala niya na lamang yun. Hindi pa rin sila makamove on sa pagbubuntis mo kuno, Lenny. Hayaan mo na sila. Wala naman akong dapat ipaliwanag sa kanila. Sabagay, oo nga naman. Teka, hanggang ngayon hindi pa rin natin nakikilala kung sinong nambarang sa iyo ah. Hindi na importante yon. Ang mahalaga na wala nang barang sa akin. Salamat ha. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Kung hindi nyo dinala ni Herson ang albularyo sa bahay, siguro kinakain na ako ngayon ng mga uod sa ilalim ng lupa. Ang mabuti ka mo, hindi mo pinanindigan ang paniniwala mo. Salamat talaga dahil naisipan ni Herson na magpatulong kay Manong Albularyo. Pangako, aalagaan ko na tong pangalawang buhay ko. Nagulat na lamang ang dalawa nang biglang may nagkagulo sa kabilang kanto. Maraming tao ang patakbong nagpunta doon at nakikiosyoso. Isang lalaki naman ang kanilang tinanong kung ano ba ang nangyayari at bakit nagkakagulo doon. May baliw kasing matandang babae na nasagasaan. Kanina pa kasi yun nag-aamok dun. Nagsisisigaw na bakit daw nabuhay pa pinatay niya naman na raw. Buhay pa ba yung matandang babae? Malabo na mabuhay yun. Wasak na wasak ang ulo Nagmamadali namang umalis ang lalaki matapos nasagutin ang tanong ng doktora. Nako, kawawa naman. Matindi sigurong pinagdadaanan ng matandang babae, no? Kaya nabaliw. Siguro nga. Kaya ikaw, kumain ka ng mabuti para maiwasan mong pagkasira ng ulo. Isang araw, habang naglalakad sa pasilyo ng ospital si Doktora Lenny, nasipat niya ang nakabukas na pinto para sa mga pasyenteng nasa ward. Nakita niyang pumasok doon ang isang lalaki na sa suot pa lang ay alam na niyang isang albularyo. Sinundan niya yon. Natataranta namang sumisenyas ang isang matabang babae sa lalaki na sa hinula ng doktora ay asawa nito. Alam niyang natatakot ang mga yun na baka sila ay mapagsabihan. Ngumiti siya sa mag-asawa at tumango naman sa albularyo. Sige lang po, pero wag po kayong magpapahuli sa ibang mga doktor ha, tsak kasing mapapagsabihan kayo. Tumingin ang mag-asawa sa kanya na parabang hindi makapaniwala. Naniniwala din po kasi ako sa kakayahang magpagaling ng mga albularyo. May nagagawa silang hindi kayang gawin namin mga doktor. May mga sakit na hindi namin maipaliwanag, ngunit kayang-kaya nilang lunasan. Bago siya lumabas, hinagod niya muna ang ulo ng batang pasyente sa kanginitian. Magpagaling ka ha? Bago siya nakalabas sa silid na yon, ngumiti naman ang isang batang babae sa kanya. Narinig niya pa ang ibang mga watcher na nagsasabing mabait siyang doktor. Uy, mahal na Rina! Narinig kong pagpurisay ng mga pasyente Hindi ko kasi sinita yung pinapasok nilang albularyo. Ba, parang hindi ka doktora niyan Bawal yun dito, ano ka ba? Bawal nga, kaso hindi naman natin ipapaalam sa iba Secret lang yon. Uy, ang bait!
iba talaga nagagawa ng sariling karanasan, no? Alam mo kung anong natutunan ko? Ang magbigay ng respeto sa mga albularyo. Kahit magkakaiba kami ng paniniwala at pamamaraan sa panggagamot, iisa lang ang aming layunin. Yun ay ang makatulong sa kapwa. At tanggap ko na rin may mga karamdaman na sila lamang ang nakakaalam na lunasan. Ang lahat ng bagay ay nangangailangan ng nararapat na pangunawa. Sadyang may mga pangyayaring hindi na ipapaliwanag ng modernong panahon. Kaya't magpasahanggang ngayon ay may mga naniniwala pa rin at napapagaling ng mga albularyo. Yon! Ang ganda na naman ng kwento natin. May utang po tayong shout out. Kaya, humanda kayo. Simulan natin kay Jeneline Mix Vlog. Hi kay Shirley Wakayamashe from Japan. Hello po kay Janet De Castro, kay Ayeth Esteban, kay Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong. Shout out kay Marites Nalika, kay Jonah Masirag, kay June Galedo. Happy birthday po. Hi po sa Galedo family. Hello kay MBG Vlog. Hi po sa mga taga AFP Accounting Center from Ginaline Sibayan. Hi kay Ador Cerezo, kay Virginia Belay, kay Josie Aniban. Hello po kay Corazon Villanueva from Philippines. Hi kay Edna Lau from Calibo, Aklan. Hi kay Mary Grace Grefaldia at Roberto at Christine. Hello din po kay Cherry Mukbanger ASMR, kay Jing Estrada from Daman, Saudi Arabia. Hello kay Ednalyn Tupas, kay Mariam Duka, kay Rosette Ersando. Hi kay Gray Utsukushi, sa mga mambabarang at aswang ng Cavite na sila Loretta Bobes, Ryan Alba at Riza Kahayag. Hello kay Cat Burger na tuloy, kay Cat Burglar Cutie. Hi kay Lady Dam, kay Christine Guevara from Baby Zane Blog, kay James Zalsos, kay Malaya De Mayo from Batad, Iloilo, kay Glenda Galido from Malaysia. Hello po kay Rose Ann Rama from UAE. Hello kay Filipina Palsayo, kay Ellen Keano, kay Michelle Cedron, kay Alfreda Alano. Shout out kay Genevieve Virtusio, kay Amalia Ayuban. Hello po kay Bea 5 Pink, kay Catalea Soto, kay Sunny Prudente from Singapore, kay Bengski from Dubai. Hi kay Maylene Ilagan, kay Raquel of Mexico from Romel, Pangilinan. Hello po kay Angelita Supieza, kay Joven Torres ng Gapan, Nueva Ecija. Hi sa Bronyosa at Camero family of Albay from Shirley Bronyosa. Hello po kay Edgar Ocon. Hi kay I Love Resort Pinay, kay Monet Rivera from Taytay Rizal. Sa lahat ng taga Bacolod from Lent TV. Hello po kay Vicky Yabut, kay Salve Fajardo, kay Marilu Umbal, kay Cynthia Camacho, kay Merlin Villeza, and kay Madam Tahani from Saudi Arabia. Hi sa Rama family of Iloilo from Rose Ann Rama. Hi kay Mami. Hi kay Lynn Espino from Siargao. Uy, parang masarap dyan ah. Hi kay Jen Mer Garcia from Angeles, Pampanga. Hello kay Lani Gatuteo from Guimaras. Pupunta kami dyan sa July. Hi kay Ella Heda, kay Joel Marasigan. Hello po kay Estela da Silva from Switzerland, kay Sally Roldan, kay Michelle de la Cruz. Shout out kay Nario Matim. Hi kay Hannah Maylin Sesgundo, kay Arielin Notarte, kay Jonathan Tingson na laging present. Hi boss, salamat. Hi kay Monica Nieves, Family Morada from Corazon, Cacaldia. Hello po kay Cristiani Moncada from Bahamas. Wow, napakaganda dyan. Sa kaibigan ni Zairab Sharif na si Mona Karim. Hi kay Jenny Lazarito from Kuwait, kay Yachin Tamasiro, at wala na po. Yung pong hindi natin nabanggit, sa susunod na shoutout, promise po yan, huwag kayong magtatampo. Maraming salamat mula sa Kwentong Enteng.